Hello. Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. At tatalakayin natin ang tungkol dito sa nagbabiral ngayon sa social media na kung saan yung babae na ito na nakikita nyo sa screen ay pinauwi ng kanyang amo sa Riyadh, Saudi Arabia. Bakit siya pinauwi? Bakit? Ano po ba ang kasalanan niya? So, hindi naman po kasalanan na maging isang maganda o may itsurang babae, mga ka-plastic. So, mahirap talaga ang kanyang kaso. So, panoorin natin kung bakit siya pinauwi dahil sa kagandahan daw niya. Pakinggan po natin ang short interview mula sa pinauwing OFW mula Saudi Arabia. At maging professional po tayo sa pagbibigay ng comment. Ngiti-ngiti lang yun. Iniiwasan po natin na mapahamak po kayo. Paano po mapunta kayo sa mga pasaway na employers? Katulad po nito. Hindi po tulit ang misa niya. Siya po ay talagang trabaho po at talagang yan lang po yung kanyang gagawin po. Trabaho bilang isang kasambahay. Okay? So ngayon po. Okay, dali lang. Okay. So, tingnan po ninyo si ate. Ate, lapit ka ng konti sa atin. Trabaho niya sa bahay. Ano sa tingin niyo po ang pwedeng mangyari sa kanya? Ang unang sagot ko, trabaho sa bahay. Kasambahay po siya sa Saudi Arabia. Sabi niya, tanong ng lalaki, anong first impression mo kapag ito yung katulong mo sa bahay? Siguro, gaganaan ka sa buhay, meron kang kasama na maganda. Depende sa pag-iisip ng tao yan, mga ka-plastic. Depende sa judgment o pag-iisip ng isang amo sa relationship ng amo at ng katulong. Hindi naman niya kasalanan na ganyan ang itsura niya at mag-a-apply siya bilang isang kasambahay. Hindi niya kasalanan yun. Yun yung pinili niyang propesyon para makapaghanap buhay. Siguro, yun lang ang idea o kanyang ability na maging isang kasambahay. So, no choice siya. Ang pinakamabilis lang na pwedeng puntahan abroad ay ang Saudi Arabia. So, panoorin natin. Kasi ang impression ko dito, maganda siya, totally. May tsura, dalaga. Hindi ko alam kung dalaga siya. Hindi naman kasi siya in-interview kung anong pangalan niya, ang edad, at kung saan siya nakatira, at ano ang kaniyang pamumuhay bilang isang siya. So, panoorin pa natin yung video. Ayan, dinan niyo po. Dati, taga saan ka? Taga Jensan. Ilang taong ka na? 25. First time mo mag-abroad? First time mo. Hindi ka ba natakot na ganyan na itsura mo? Pupunta ka ng Saudi, magtrabaho ka sa bahay? Natawa na lang. Ilang buwan ka lang sa amo mo? 2 months and 18 days. Tapos pinauwi ka na ng amo mo. Lagi kang inaaway. Na testelo siguro yung amo mo siguro sa iyo. Ano ang mga experiences mo? Mabuti wala pa nangyayari sa iyo. Pero meron ka na ba nararamdaman? Kasi yung tatay lapit ng lapit, tapos pumupunta sa kusina, kahit lumalabas ako, sumasagot din naman. Oh. Tapos yung Yummy. sabi niya, punta tayo magpalaro ng bata. Pagdating doon sa palaruan, yung mga bata, may bumabantay pa lang. Tapos ako, dinadala niya ako, sabi niya, balik ka, punta tayo doon. Gano'n. Doon tayo maglaro. Hindi pa lang magbabantay ng bata, sinasabay niya ako kung saan siya. Oh, shit. Ate, tayo ka na ate. Tawa na lang eh. Tawa na lang yung nag-interview. Yung ginagawa kasi ng mister ng amo niya, yung amo mismo, na mister ng amo na babae, ay niyaya siyang magbantay ng bata sa labas. Pero meron na palang nakahanda na plano na kahit saan daw siya magpunta ay sinusundan siya. Siya ay 25 years old na taga Jensan at di binanggit ang kanyang pangalan para sa pribado na rin ko. Diba? Bata pa lang pero ganyan na itsura, no? Malaking babae. Yan pa naman mga tipuan ng mga Arabo. Yung mga malalaking babae, no?
Mathematic yan. Talagang pinauwi siya in 2 months and 18 days. Kasi nayayamot na, nangangarat na yung asawa ng amo niyang lalaki, which is yung misis ng amo niya. So, di ba? Naasar. Kaya pinauwi siya ora-orada dahil nga bago pa lumala ang sitwasyon, ginamit na yung critical thinking ng yung among babae, pinauwi siya sa Pilipinas dahil sa kadahilanan baka kung ano pang mantong sa puntong ito. Tayo ka nga, tayo ka. Nakita ninyo si ate. Ayan, Katawan pa lang eh. Nagtatrabaho sa bahay. Yari na. Diyos ko. 25 years old yan. Mo sa akin ito si ate. Ate, nagtatakot para sa iyo. Real talk po tayo kasi alam ninyo, yung katulad po ninyo, na talagang takot talaga na talagang Diyos ko ako yung tatakot sa iyo. So ngayon, bukod doon, ano pa yung mga naranasan mo? Nayayamot yung babae, no? Parang labag sa kalooban niyang umuwi ng bansa. Kasi nga, parang nakikita ko sa reaction niya na hindi niya katanggap-tanggap yung nangyari sa kanya. Pero ano magagawa mo kung yung asawa ng amo mong lalaki ang nagpauwi sa'yo? Dahil nga baka dumating sa point na lumala ang sitwasyon, baka bigla ka na lang patungan doon sa hinigaan ng kwarto. Di ba? Maraming instances, lalo na Saudi Arabia pa yung pinuntahan mo. Kahit lalaki, tinitirada niya. Basta makakita lang ng puting balat yan, nang gigigil na yan. Di ba mga ka-plastic? Iniisip lang, baga may utak din naman yung misis ng amo niyang manyakis. Na bago pa dumating yung panahon na gumawa ng hindi magandang trato sa katulong nila, nag-take an action na po yung misis. Pero ito, parang nakikita ko yung reaksyon niya, parang labag sa kalooban niya na umuwi ng Pilipinas dahil nga 2 buwan pa lang eh. So ano magagawa mo kung ganun talaga yung kapalaran mo kaysa naman lumala sitwasyon mo, nauwi ka ng bansa mo, dala-dala mo yung bata na hindi naman labag sa kalooban mo, di ba? Nambuntis ka. Di ba? Sige, panoorin natin yung interview pa niya. Na talagang Diyos ko ako natatakot sa iyo. So ngayon, bukod doon, ano pa yung mga naranasan mo? Tapos yun, pag umuwi, kasi pinauwi ng Pinauwi na ng amo. opo, ng babae. Oo, natatakot sa iyo, nagselos sigurado yun. Sabi ng babae, balik ako ng agency, pero sabi ng tatay, hindi daw ako payag, uwi na ako ng Pinas. Kaya pinauwi ko. Hindi to kasi napapayag na ibigay ka sa iba. Kaya sa Ganda so mo. ngayon ate, itong gagawin natin, ha, okay. So, ate, ha, tama na yung pag-abroad mo ng marami namang ibang trabaho. Huwag na sa bahay, ha. Natatakot Advisor kami ka na para lang. sa iyo. Mabuti na lang, 3 buwan, 2 buwan ka pa lang mahigit, uwi ka na sa Pilipinas. Okay? Kaya yan. Advisor ka na lang para tusukin ka ng may asawa din. Uso ngayon yan sa mga sales promo. Kapag nakakita ng ganitong kagandang babae, titiradahin ng mga may asawang lalaki at sasabihin single daw sila. Huwag ka magpabuntis sa Arabo, magpabuntis ka sa demo. Ay, nako. Hindi. Joke lang naman yun. Baga may potential tong babaeng to, napakabata pa, 25 years old, pwede pa siya mag-aaral. Senior high school kasi to eh, sabi niya sa interview. May kakayanan din pa siya. May pag-asa pa siya sa buhay. After niya mag-graduate, pwede siya mag-apply sa mas magandang trabaho. Kahit halimbawa graduate pa siya ng college. Napakalaking bagay kasi meron siyang katangi-tanging itsura na nakakaakit nga naman sa mga arabuhok. Ang isa sa mga mahirap ang Yan nga po, sa lahat po ng mga kababayan natin na nanonood po, ayun 700 na nanonood sa iyo ngayon ng live natin. Yang iya si ate girl. Maraming tao na nanonood sa iyo ngayon. Ate, maawa ka ng sarili mo. Ayaw namin na
isang araw ay maghihingi ka na ng tulong na ikaw ay minomolestya o ginagawa Tama na hindi yun. maganda ng amo mo. Natatakot kami para sa iyo. Tama lang na nakauwi ka na sa Pilipinas at first time. Maraming trabaho na pwede mong Bata ka pa gawin para ikaw ay maka-abroad ulit. Pero never na. Ano pang tinapos mo? Senior high school. Senior high school ka. Huwag ka mag-alala. Kahit senior high school ka, sigurado ka naman may talent ka naman, may skill ka naman, di ba? So, ganyan. Oy, grabe naman si ate. Bawal mag-diet ang maganda. Kami na Hindi naman bawal. Nasa tao yan. Hindi bawal magtandaan yung mga ka-plastic kapag nag-abroad kayo. Hindi qualification dito na dapat bawal ang maganda doon. Kailangan pangit ilagay doon. Kahit pangit, basta magustuhan ka ng Arabo at maganda yung kutis mo, titirahin ka pa rin doon. Lalaki nga, natitira. Diba? Hindi sa pinagbabawal yung mga magagandang babae na mag-abroad sa ibang bansa. Depende na lang sa mentalidad ng amo mo kung anong klaseng tao siya. Kapag ganun na ang reaksyon ng amo mo, na hindi na kaaya-aya yung approach sa'yo, na parang may laman ng kanyang mga pakikisuyo sa'yo, eh magduda ka na at gumawa ka na ng paraan at tumakbo ka na sa OWA. Diba? Para hindi umabot sa point na masira ang kinabukasan mo. Nasa tao pa rin talaga. Hindi niya kasalanan na mag-abroad siya ng ganyan yung itsura niya. Hindi niya kasalanan yun. Kasalanan yun ng amo niyang manyakol. Diba? Hindi niya intention na mang-akit ng ibang tao. Ang layunin lang niya, makapag-abroad at kumita ng pera na may ipapadala niya sa kamag-anak niya sa Pilipinas. Pero unfortunately, nakachamba siya ng medyo maano yung lalaki. Eh lalo na yan, mga Saudi Arabia, mga hayop din yan. Diba? Kaya hindi niya kasalanan yun, mga ka-plastic. At hindi natin pwede sabihin na dapat pangit lang ang mag-abroad sa Saudi. Huwag naman tayo maging misogynist na tao. Diba? Pagtatangi, kailangan pangit na babae ilagay nyo sa Saudi tapos sa mga magagandang bansa, magaganda. Kaya huwag ganun. Hindi tama yung ganun mentalidad. Huwag naman ganun ate. Kaya lang, sinasabi ko lang sa inyo kasi itong mga ganitong mga itsura, pagkatrabaho mo sa bahay, Diyos ko nakakatakot. Tapos sa Saudi pa. Diba? Wala naman ako sinabing yung pangit hindi mo sa trabaho. Wala naman ganun. Kayo talaga. Kaya lang, mahirapan lang tayo kasi si ate kasi may apil no? Maano ang apil niya eh. May Kailan ka statistics. dumating? Kanina. So, ano na, iwanan mo na yung ano mo, arrival time mo? Sama na. Pinakuha na. Papalan ng ano. So, ayan lang. So, ayan po. So, sa mga kababayan ko, ayan, 700 na yung nanonood sa live sa iyo. Sa lahat po ng mga nagtatrabaho, mga kababayan ko po, kung kayo po ay Okay. Tapos na yung video. Baga wala na tayo magagawa doon. At yun, mga ka-plastic, sana maging moral lesson tayo na hindi naman moral lesson, baga mag-iingat na lang po tayo sa mga ina-applyan abroad. Make sure na yung magiging amo nyo ay matino. Wag po tayong basta-bastang magtitiwala kahit sabihin mong amo mo siya. Diba? Kaya pangit ka man o maganda, walang patos yung mga Arabo na yan. Kapag hinabot ka ng kamalasan, abutin ka talaga ng kamalasan, mga ka-plastic. So hanggang dito na lang ang aking opinion. Hopefully, sana makahanap na maayos na trabaho itong babaeng ito. Sa bata pa naman siya. Pero kung kaya naman niya mag-aral muna siya. Para pag nag-graduate siya, napaka-easy lang ang buhay. Makakapag-apply siya sa mas matinong trabaho na kung saan ligtas po siya. Hanggang dito na lang ang aking opinion. And this is me again, Big Stu. Lagi nagsasabing, ang mga plastic ay matagal mabulok dahil mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Cambid commentary video ng video live stream. Signing up. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all
para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kaplastik.